Ang buhay ni Manny Pacquiao ay tila isang bukas na libro para sa ating lahat. Kilala natin siya bilang 8th Division World Champion, senador at itinuturing na bayani ng bansa. Ngunit sa kabila ng mga karangalang ito, may isang lihim na tila matagal itinago. Isang kwentong pilit inilibing sa katahimikan, ngunit ngayon ay hindi na may tatanggi. Mula sa Blow by Blow, ang boxing program na minsang naging tulay sa pagsikat ni Manny noong dekada 90. May isang batang boksidor ang biglang lumabas sa eksena na nagngangalang Eman Bacosa. Pansin ang pagkakahawig nito sa pambansang kamao at sa trunks ni Bacosa ay may nakasulat na Pacquiao. Dito na mas lalong pumalat ang usap-usapan online. Sino nga ba si Eman Bacosa? Siya ba ang sinasabing anak ni Manny Pacquiao sa iba? At ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng lahat ng ito? Kaya talakayin natin ang pinagmulan ng kontrobersya hanggang sa mga sandaling muli silang nagtagpo sa mundo ng boxing. Daddy, magpakita ka na. Miss na kasi kita. Balikan natin ang taong 2003. Panahon ng kasagsagan ng kasikatan ni Manny Pacquiao, ang bagong inaabangan ng bansa dahil sa kanyang sunod-sunod na pagkapanalo sa kanyang mga boxing match sa Amerika at siyang naging simbolo ng pag-asa para sa mga Pilipino. Pero sa likod nito, binalot ng kontrobersya ang personal na buhay ni Manny dahil noon pa man, may mga bulong-bulungan na tungkol sa isang babaeng minsang naging bahagi ng buhay ni Pacquiao at ayon sa mga usap-usapan, nagkaroon umano sila ng anak sa panahong kasal na si Pacman. At dito pumasok ang pangalang Joanna Rose Bacosa, ang babaeng sinasabing naging sentro ng isa sa mga pinakamatagal na isyong iniwasan ng kampo ni Pacquiao. Sa mga panahong iyon, nagsasama na si Manny at Jinky Pacquiao, kaya't lalo pang naging kontrobersyal ang kwentong ito. Ayon sa mga ulat, nakilala di umano ni Pacquiao ang isang babae na nagngangalang Joanna Rose Bacosa noong March 2003 sa isang billiard hall sa Pan Pacific Hotel, Malate, Manila. Dito umano nagtatrabaho si Joanna bilang spotter o waitress at ayon sa kanya, madalas raw bumisita si Pacquiao roon para maglaro ng bilyar. At dito na nagumpisa ang lahat. Ayon sa pahayag ni Joanna, mabait umano si Manny, palakaibigan at madalas silang nagkukwentuhan tuwing maglalaro ito ng bilyar. At mula sa simpleng pagkakakilala, nagkaroon sila ng mas malalim na ugnayan. Isang relasyon na pilit nilang itinago sa publiko. Pagsapit ng May 2003, ayon kay Joanna ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Kaya't sinabi raw sa kanya ni Manny na huwag munang magtrabaho at lumipat ng tirahan para makaiwas sa mga chismis. Binigyan umano siya ng 20,000 para sa apartment rent at kalaunan 300,000 bilang Christmas gift noong November 2003. Pero ayon din sa kanya, habang lumalaki ang tiyan niya ay unti-unti raw nawala ang kanilang komunikasyon. Hindi na raw sinasagot ni Manny ang mga tawag at text messages niya. Pagsapit ng January 2, 2004, ipinanganak ni Joanna ang isang batang lalaki sa Tagum City, Davao del Norte na pinangalanan niyang Emmanuel Joseph Bacosa na isinunod niya sa pangalan ni Emmanuel Dapidran Pacquiao. Sa baptismal certificate ng bata, sinasabi ni Joanna na nakalagay doon ang pangalan ni Manny Pacquiao bilang ama at professional boxer pa raw ang nakasulat na hanap buhay nito. Makalipas naman ang 2 taon, February 2006, lumapit si Joanna sa korte at nagsampa ng reklamo laban kay Pacquiao sa ilalim ng RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ayon sa kanyang apidabit, hindi raw siya tinutulungan ni Manny sa pagpapalaki ng kanilang anak. Kasama raw sa mga ebidensya ang mga litrato, sulat at baptismal certificate. Ngunit ayon sa mga ulat ng PhilBoxing at Philippine Star, ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang kaso noong October 24, 2006 dahil sa kakulangan ng ebidensya upang patunayan ang paternity ni Pacquiao. Sa counter affidavit umano ni Manny, sinabi niyang I did not refuse to help her, but giving help does not prove paternity.
Lalo pang umingay ang usaping ito nang lumabas si Joanna sa publiko noong 2011 sa isang panayam ng Pep.ph at isang segment ng TV5 Action Balita kung saan makikita siyang umiiyak at humingi ng tulong kay Pacquiao. Lumang tugtugin na raw ang balitang may anak sa labas si boxing champ Manny Pacquiao. Pero game nga bang sumailalim sa paternity test si Pacman? Ngayong may lumulutang na inanakan daw niya. Sa paglapit ni Joanna Bacosa sa News 5, ipinakita niya ang ilang ebidensya na nagbunga raw ang nakaraan nila ni Pacman na nakilala niya sa isang hotel na madalas nitong pagbilyaran sa Manila. Nakalagay sa birth certificate at baptismal certificate ng bata na ang pangalan ng tatay ay Emmanuel Pacquiao. Ang occupation o trabaho nito, professional boxer. Ipinakita din ni Joanna sa News 5 ang litrato na kuha sa kanilang bahay. Kasama niya si Manny at ang bata na itatago natin sa pangalang Boy. Sabi ni Joanna, hinahamon niya magpa-paternity test si Pacman. Mapatunayan ng tao na anak mo talaga siya. Ayoko na umaabot sa punto na ako nagmamakaawa sa iyo. Tinatayang mahigit 2 milyon na raw ang nabibigay na sustento ni Pacman. Pero hindi lang naman daw ito ang habol ng mag-ina. Paano kung dumating yung punto, wala na ako? Lilingunin pa ba siya ni Manny? Lilingunin pa ba siya ng kung sino? Daddy, magpakita ka na. Miss na kasi kita. Pilit namang kinuha ang reaksyon ng kampo ni Pacquiao patungkol sa issue, ngunit ang laging sagot lang nila ay no comment. Maraming mga ulat noon ang nagsasabing may pagkamahilig daw umano sa babae si Manny sa kasagsagan ng kanyang kasikatan sa boxing. Ayon sa mga entertainment columns at talk shows noong 2000s, ilang showbiz personalities ang naiugnay sa kanya bukod sa kanyang asawa na si Jinky Pacquiao. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal ay si Krista Ranillo, ang aktres na nakasama ni Manny sa pelikulang Wapakman noong 2009. May mga lumabas na ulat na may special relationship daw sila matapos mapansin ng publiko ang kanilang closeness sa set at sa ilang biyahe sa abroad. Nag-viral pa noon ang mga larawang magkasama sila, dahilan para magsalita si Jinky sa media. Hindi na naitago sa media ang tensyon sa pagitan ng mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao. Kung saan nasentro ang sermon ng pare tungkol sa pag-ibig at pamilya, iyak ng iyak si Jinky katabi si Manny. Ang dahilan umano ng tensyon, ang isyu ng ugnayan sa pagitan ni Pacman at ng aktres na si Krista Ranillo. Bandang Hulyo nang unang lumutang ang mga blind item tungkol sa dalawa na nakita umanong nagbakasyon sa Hong Kong. Sa Hong Kong ko no, nagkita ko no. Oo, gani. Tinaga? Oo. Totoo ba? Nakita ra mga kaya. No comment. Kalaunan, inamin naman ni Manny na dumaan talaga siya sa babaero paste. Bago pa siya naging seryosa sa kanyang pananampalataya, na tuluyang nagpabago sa kanya. I love partying, gambling, womanizing, everything. But you know, when God changed my heart, I realized those things that if I died 5 years ago or 6 years ago, I'm pretty sure I'm not going to heaven. Matagal ring walang balita tungkol sa sinasabing anak ni Manny Pacquiao. Tahimik ang naging buhay ng bata habang lumalaki sa Tagum City, Davao del Norte. Dala niya ang apelidong Bacosa at hindi Pacquiao. Lumaki siyang malayo sa liwanag ng kamera at sa ingay ng boxing spotlight na bumalot sa pangalan ng kanyang umano'y ama. Sa mga eskwelahan sa Tagum at kalaunan sa General Santos City, kilala si Eman bilang tahimik ngunit matapang at seryosong mag-aaral na may pagkamahilig din sa sports. Ayon sa ilang kaklase at lokal na ulat, mahilig na raw siyang mag-boxing mula pagkabata. Tila balikas na sa dugo niya ang sports kahit pa kailanman ay hindi niya nakasama ang taong pinaniniwalaang nagbigay sa kanya ng apelidong dapat sana'y Pacquiao. Taong 2023 nang muling buhayin ni Manny Pacquiao ang blow by blow at muli ring nabuhay ang interes ng mga Pinoy sa mga bagong talento sa boxing. Ngunit sa gitna ng programang ito, isang bagong mukha ang agad napansin, si Eman Bacosa. Marami ang napatigil nang mapansin ang kanyang pagkakahawig kay Manny Pacquiao, lalo na't nakasulat sa kanyang trunks ang pangalang Pacquiao na mabilis naging usap-usapan sa internet.
May mga viral clips rin na kumalat online at makikita sina Manny Pacquiao at Eman Bacosa na magkasamang nag-ensayo sa gym. Sa ilang video makikita si Eman na niyayakap at hinahalikan si Manny. Mga sandaling tila puno ng emosyon at pananabik para sa isang anak na matagal nang nangungulila sa pagmamahal ng ama. Marami namang nagkukumpara kina Jemuel Pacquiao ang legitimate son at Eman Bacosa ang sinasabing anak sa labas. Parehong mahilig sa boxing, parehong may dugong mandirigma at pareho ring dinadala ang pangalang Pacquiao. Magkaiba man ang kanilang naging landas, pareho silang sinusukat ng publiko sa anino ng kanilang pinagmulan. At sa bawat suntok nila sa ring, tila ang tanong ng lahat ay sino ba talaga ang tunay na nagmana sa dugo ng isang alamat. Ayon sa mga netizens, si Eman Bacosa umano ang pinakagwapong anak ni Manny Pacquiao. Matangkad, moreno at may tindig na pang-artista. Sinasabing may pagkakahawig kay Piolo Pascual dahil sa kanyang mga facial features at karismang natural na lumalabas kahit hindi nagsasalita. Hanggang ngayon, wala pang pahayag si Jinky Pacquiao tungkol sa mga isyong iniuugnay kay Eman Bacosa at sa umano'y koneksyon nito kay Manny Pacquiao. Tahimik ang buong pamilya sa gitna ng mga viral videos at lumalaking usap-usapan sa internet. Sa isang pambihirang pagkakataon, nakuna ng video at larawan ng paglapit ni Eman at pagpapalitrato kasama si Manny at sa asawa nitong si Jinky. Nagkita ang tatlo sa makasaysayang Trilla in Manila 2 kung saan nagwagi si Eman Bacosa sa kanyang laban. Maraming fans ang naniniwala na kahit walang salita, sapat na ang presensya ni Manny Pacquiao sa tabi ni Eman Bacosa bilang simbolo ng tahimik na pagkilala. Ang mga eksenang magkasama silang nag-eensayo, ang mga yakap matapos ang laban, at ang pagkakataong binigyan siya ng puwang sa blow by blow. Sa ngayon, patuloy ang pagsasanay ni Eman sa ilalim ng MP Promotions, kasama ang mga batikang coach na sina Buboy Fernandez at Dodi Boy Peñalosa. Undefeated pa rin siya na may isang draw at unti-unting binubuo ang sarili niyang pangalan sa mundo ng boxing. Hiwalay sa anumang kontrobersya, pero malapit sa anino ng isang alamat. Para kay Eman Bacosa, ang apelido ay hindi sukatan ng pagkatao. Hindi niya kailangang sabihing anak siya ng pambansang kamao dahil sa bawat suntok niya, nararamdaman ng mundo kung kaninong dugo ang dumadaloy sa kanya. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.